Anong programa sa umaga? Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon, kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Dante at Kaki. Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. This program is brought to you by Ubat St. Anthony Cooperative, GSAC Hotel, GSAC General Hospital Incorporated, Peter Paul Philippine Corporation, Soreco 2, Computer Communication and Development Institute, Villa Soto Resort, Christina's Hotel and Resort, Angels Resort, Starboard Inn, Nick's Resto Bar, Hershey's Food and Refreshments, City Councilor Renalyn May Duca, City Councilor Maria Teresa Mate Perdigon, City Councilor Peter Joseph PJ Rabanilla, City Councilor Danny Dilaja, City Councilor Lester Lubiano, Matnog Sorsogon Mayor Catlea So, Derm Pure Aesthetic and Wellness, Rohel Polieros Botox, Botox Builders and Design, Mice Cafe, Mice Hotel and Resort, Soreco 2 Board Director Victorino Bitong Daria, Ian Rinoballes, Barangay Captain Samaria Luyo of Cabidan, Sorsogon City, Solis Institute of Technology, Bulan, Sorsogon, Miss RZ Glipo, former board member, 2nd District, Province of Sorsogon, Huban, Sorsogon Municipal Mayor Gloria L. Alindugan, Dr. Victea Pineda of Westix Institute Technology, APR Massage and Therapy. Ako Bicol Party List, katabang na kasurog pa, Honorable Mark Eric C. Juneda, City Vice Mayor. Arise Party List, BLD Hometel, Honorable Ryan Juneda, 1st District Board Member, Province of Sorsogon. Yan, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Good morning sa tulong distrito kang Sorsogon, East District, Bacon District, and West District. And yes, today is April 3, Tuesday. Ayan, sa mga nagsiselebrate ng kanilang mga birthday, happy birthday. And mga kaagapay sa umaga, sa ngunya na naman po, ako sa indong makakaibanan. Daig ko po na nagpaparamdaman sa kuyang partner. And kung saan ka man ngunyan, Kagawa Dante, sana nasa maray ka nakabugtakan. And ingat po ang pagkakaroon ko kayo ni Papa Harold, perming kaibahan ni Bukal Ryan Juneda. So nagdadalagan na Vice Governor kan sa tuyang probinsya nin Sorsogon. Ingat and sa gabos po ng mga yaong ngunyan sa inlagadian. Ano po, sa kasiguran para i-witness ang bagong ngunyan na para sa Holy Week. Ano pa, sa mga magninilay-nilay, napakaganda. Pig-invite ako ni Tito Ed, ni Bukal Ed Atutubo. Good morning po. Ingat po kayo at siguro one of this day makakapasyal din po ako. And sabi ko kanina, mas nga ni mayo po si Kagawa Dante, busy. Yaw na naman po giraray, makakaibahan po naton sa usapang kaagapay sa umaga, ang usapang PhilHealth. Sabi nga naton, dili kita masawa para maghatod sa indo ni mga impormasyon regarding po kang mga benepisyong nakukuha naton sa PhilHealth. And madadangog, as in mahihiling nyo po kami, ang kaagapay sa umaga, ang Bicol TV, sa YouTube and sa samuyang FB page. So, sa mga always nakasuporta sa programang kaagapay sa umaga, Diyos maray na aga po sa Indogabos. And good morning sa sakuyang mahigoson. Ano po, sabi ko, dahil nagsasawa na every time na aapudan ta. Ano po, si Mr. Vic Ardales, ang Social Insurance Officer 1 ng PhilHealth. Good morning, sir, and welcome sa kaagapay sa umaga. Good morning, Tabi, Ma'am Kaki. Asin salamat giraray sa invitasyon sa pagigkaining kaagapay sa umaga. Kung sa impadagos po ang PhilHealth nagtatao kitamang informasyon, asin nag-entertain man mga question para mas klaro po ang paggamit kang sa inyong benepisyo bilang miyembro po kang PhilHealth. Mabuhay po yung programang ini.
Ayan. So, dire-diretso po kita ano po. And at yan na yan sa mga naghaharap po sa ako regarding sa mga posts sa Reco 2 kung anong nangyayari. Ano po, mamaya po yan. Ayan, dire-diretso po kita. And sabi ko nga, sobrang pasasalamat po naton tayaong pirmi daing sawa sa tuyang nag-guest si Mr. Vic Ardales kang PhilHealth para maipaabot sa tuyang mga kahaputan, lalo ng ngunyan na napapanahon ini. And dire-diretso kita. So, sir, benepisyong PhilHealth para sa mga OFW po ang samuyang tuto karon ngunyan aldaw. Ayan, very timely Sir Vic, kasi dakulon mga naghahapot na mga OFW minsan may mga muto-muto ta medyo nagdakulaon ang sa indang contribution. Pero sabi naton dai maghinayang ta baka saro sa mga pamilya naton ang nakaka-avail kang pigta o pighulog ta maski dai pang pero mas maray na para sa kuya, mas maray na po nga naghulog kita kaysa kita po ang nagayaon dyan sa kamugtakan kang mga sudadano nato na kakaipuhan ng pagtabang. Ayan. Una, Sir Vic, direct contribution OFW sa tuyang niya na topic. Sir Vic, ano ang OFW? Ini po mga tugang tang OFW. Kaiba po ni duman sa pigaapod na na-discuss na Ma'am Kaki na pigaapod na formal contributors. Put sabiyon, sinda ang may contribution o nagbabayad kan sa indang obligasyon sa PhilHealth, depende po sa indang kakayahan. May mga OFWs kita na daing employee relationship, sinda po ang nagbabayad kan sa indang contribution, base po duman sa inda pong kontratang pinirmahan. Kaya bago po sinda magluwas sa iba sa Pilipinas, kung sa iman po sa indang destination na country, aagadon po kang PhilHealth ang sa inda pong kontrata kung sa inyaon po duman ang sa indang sinusweldo kada bulan. Mamaya i-discuss ta kung pira po ito. Ngunyan, may mga OFWs man kita, bagamat yaon sinda sa abroad nagtatrabaho, pero ang sa inda pong opisina, yaon din sa Pilipinas, may employee relationship. Yun na po itong employer ninda ang nagmamangno kan sa inda pong kaltas as in contribution para po ito maipasa sa PhilHealth na aram tama pag may employee relationship, hati po sinakang contribution. Kaya ini po ang satuya pong kagustuhan o kamautan kang PhilHealth na sa mga tugang tapong nagiinguhan na magkaigwa po kay magayon na potoro ang sa indang pamilya o mga masunod na mga maging mga aki ninda, nagkakaigwa sinakitsansa o kaya pag maawot na magluwas sa Pilipinas. Pero dahil po Pilipino sinda, dapat po makuberan sinakang Universal Healthcare Program o ang PhilHealth para po duman man sin nagtatrabaho pati sa indang pamilya digdi matawan ta pong makaninigong protection po sa salud. Milyon po sinda. Wow. And kanina nabanggit mo Sir Vic na igwamanin mga self-employed na mga wara po kay mga employer relationship. Paano ang manera, Sir Vic? Mamaya ta po kung madumang kita sa part na yan. Okay. Naglukso ako. Sige, Sir Vic, Okay diretso po magayon kita. Magayon po itong Apo, hapot. okay. And Sir Vic, ilan na ba ang ating OFW sa ibang bansa? Overseas worker po yun, OFW. Dakulo na po kitang mga member kang OFWs sa base po sa database kang PhilHealth, bagaman po nagkakaigwa kipag-fluctuate ini because may nag-aarabroad, may nagbabaralik, tapos ang iba Di na nakakabalik. O sa iba naman, ang iba nga duman na po nag-register sa iba, natawang kimagayon na oportunidad. Base po sa datos sa database kang PhilHealth, may 3.3 million po kita mga OFW, siyaon po duman sa abroad. Ngunyan, araw ka na sabi ta po kanina, itong mga OFWs, hindi po ang miyembro kang PhilHealth under direct contributors. Pero kung may pamilya po sinda, ang sinda po mga pamilya, base man naman sa datos naman kang PhilHealth, may 2.5 million po ng mga dependents ang naitala. Kaya yaon po sa kita sa 5.8 million po na mga na kukuberan kang PhilHealth, combination kang miyembro tapos ang said na mga kwalipikadong dependents. Kaya yan pong 5.8, yan po ang obligasyon kang PhilHealth na protektaran. Bagamat po nagbabayad lang po dyan ang member na OFW.
ang laki Sir Vic, 3.3 million and 2.5 million sa dependents. Mga dependent. Oo, so umabot ng 5.8 million ang mga benepisyaryo. Gabos-gabos wow, po. gabos-gabos. Na obligasyon po kang PhilHealth na protektaran sila. Ayan, ano po? And Sir Vic, magkano ang kanilang dapat bayaran sa PhilHealth? Yan po, magayon po ito. So, hapot, nagdidepende po sa inda pong salary. Kung may employee-employee relationship po, 5% po kan sa inda pong sweldo. 5%. Kung mga aralang ngunyan pong taon, 5% po ang nakatalaga. Taigwa po kitang breakdown kung sa inyo po duman ang magiging basihan. Kung magkano po. Ang nagtalaga po kayan, ang nag-design kang contribution kayan, progressive po yan. Kung mailing mo po dyan sa table poon po yan kang na-implement ang UHC. Pataas man po because kalaban tabaga man po ang inflation, aram tama baga, mahal naman po ang mga barakalong, kaya nagbubukod man po ang PhilHealth duman sa iyang financial na obligation. Sa ngunya na taon na 2025, 5% po kan sa indang sweldo ang basihan kan sa indang contribution. Pero pag may employee-employee relationship, hati po sinda. Okay. Kaya may financial obligation po sa member bilang nagbabaya o bilang membro, may financial obligation man po sa employer bilang siya po ang organisasyon o amo kaitong sa indang mga empleyado. Kaya pag may employee-employee relationship, ang magmamangno na po kang pagkaltas, ang pag-contribute, yun na po tabi itong mga employers. Pero duman sa mga tugang daing employee-employee relationship, pero igwa po sinang kontrata kung sain nakapaloob duman, nakapalaman duman, kumpira po ang sendang sweldo kada bulan, yun man po ito magiging basihan. Okay. Pwede po sila magbayad na quarterly, monthly, depende po sa sendang kakayahan. Kaya, or yearly, pwede po. Depende po sa kakayahan o kaya sa indang desire na magbayad para po din na po magbabalik-balik. O kaya minsan, ang sendang kapamilya na yaon din sa Pilipinas, ang sendang sinusugo para magbayad po sa PhilHealth o sa mga collecting agents po kang PhilHealth. Ngunyan, mailing tapo digdi na bako po parehas ang contribution, nagdidepende po yan sa inda pong salary. Okay. 10,000 pataas, doon po, ang basihan po kan sa tuya pong contribution, 5% po kan sa inda pong salary. So, yan. Nadangog po nato, mga kaagapay sa umaga, ang contribution kang mga OFW. So, naman tayo dito sa kahaputan, sa nakahaputan, hali sa mga viewers po nato na Sir Vic, magkano ang kanilang dapat bayaran sa PhilHealth? Ayun na po ito, nasabit na po bilang OFW, na depende po sa senda pong salary. Pag may employee relationship, 5% po kan sendang salary. Lamang na igwa po sindang employee relationship, hati po sinda kaitong 5%. Pero pag day pong employee relationship, duman po sa kontratang pinirmahan niya, yaon po duman ang babayadan niyang 5%. Depende, alam mo, 50 mil lang sa iyang sweldo, di 5% po kita, babayadan niya po. Bahala na po siya magpatarama-tama kung kaya niyang bayadan bilog na taon, kada quarter o kada kabangang taon, depende po sa iya pong desire na magbayad. Yes. Pero may obligation po sinda because agadon po kaya ang contribution because mandato po na aramtama mga ano man pong insurance company, ang lifeblood o ang buhay kay yaon duman po sa contribution. Gaano man kagayon kang programa kung di po sa contribution, wala. Matutunaw po ang programa. Yes. So, number 1 po, yan. Ang kalusugan naton, kaikpuhan talaga naton, prepararan yan. Yes, very good. And yan, maraming salamat po, so mga viewers natin, pwede po kayo magpaabot sa indong mga kahaputan habang andito po ang ating officer ng PhilHealth. Ano po? And number 4 po, nakahaputan, Sir Vic. Ano ang kanilang mga benepisyo bilang isang OFW? Ayan. Ay, magayon pong dahil yan. Yes, nakaabot na kita kan mga nakaaging aldaw po, mga kaagapay. Nas-discuss po kan sa tuyang bisita ang mga benepisyong makukuha naton. So, mga indirect at saka direct. Sabi nga ni Sir Vic, warang diskriminasyon. Kung ano po ang naitatao kang direct contribution, parehas man po kang benepisyo kang mga direct contributors. Okay, magayon po ito. Ika na po mismo ang nagbabasa po sa pagpapaliwanag. Dami ko nang natutunan, Sir Vic. Thank you so much. Thank you so much. Mga importanteng informasyon na maging sa luwas man, hindi maghapot sa imo, magiging kang extension kang PhilHealth. Tama po ito sinabi mo.
Di po kitang discrimination sa paggamit because social insurance po ang PhilHealth. Bako po siya araw kang ibang mga insurance company na kung saan ang kinokoberan sa member lang. Kung gustong ilog sa inang mga qualified dependents, madagdag po ang sa inang contribution. O ulitin ko po na maliwanag, ang mabayad lang po kang contribution ang miyembro. Pero pag gamit po kang benepisyo, bako lang po sa miyembro ang may access. Maging sa inang mga kwalipikadong dependents. O, sige, para po maliwanag, sisay naman sa mga kwalipikadong dependents. Number 1, limbawa so OFW may asawa, kasal po sinda, number 1 sa iyang asawa. Provided ang sa iyang asawa, di po covered kang PhilHealth. Tabaka ang sa iyang asawa, nagtatrabaho, o di siya pwedeng i-declare na dependent o qualified dependent. Ayan, malinaw. Kung may mga bata man po so OFW, pira man po sinda, basta ang edad po 0 to 20 years old, pwede po sindang i-declare as qualified dependents. Kaya, depende po sa kadakulaang kang pamilya, kang sarong OFW, duman po malawag ang samuya pong proteksyon o samuyang obligasyon na protektaran po sinda. Ngunyan, bilang miyembro kang OFW, bilang miyembro kang PhilHealth as OFW, kada taon, igwa ka pong 45 dias na hospitalization benefits. Eksklusibo po ang sa imo because ikaw po ang miyembro at ikaw po ang nagbabayad. Duman sa mga pig-mentioner ko naman ng mga kwalipikadong dependents po sa asawa, kasal po kamo, tapos sa mga bata, yan po mga birth certificate na ikaw po ang ama o ina, ay igwa man sila nakatalagang another na 45 days hospitalization benefits. Kaya ang bilog na taon, combination kang member tapos sa qualified dependents, may 90 dias po sinang hospitalization benefits kada taon. Ngunyan, may gigwa kitang pigdidiscuss baga extension na programa kang PhilHealth na ito pong supigapod na konsulta. Konsulta package na kung saan, hindi pong konsulta package, saro po ini yung bagong programa na haloy na panahon na pigpaparaalat ka mga miyembro kang PhilHealth, either direct contributors or indirect contributors na kung saan tinawan po ini ki importansya asin ngunya na namamati na ang pakinabang asin nailing na po ang benepisyo kay ni na kung saan di po ini pwedeng darahon sa iba pang lugar. Araw kay itong sinasabi ko kanina na itong hospitalization benefits mas kasi po sa bilog na Pilipinas. Alam mo, so pamilya kang OFW, nag-iisip magduman sa Baguio, maabot ang summer, di man tinutuyo. Yes, may mga pagbabago sa nakaon nyo baga duman. Inang LBM, I'm sorry sa mga nagbe-breakfast po, ano po. O, realidad yun. Pwede po siya duman. Kaya, kung ano po sa tubig ngayon, pwede po makagamit siya. Kaya, maski send po na accredited na hospital, kang PhilHealth, sa bilog na Pilipinas, ang hospitalization benefits, pwede po yan. Pero duman po sa konsulta, mapili po ang pamilya kang OFW kung saan po sinda pwedeng maggamit. Okay. Alam mo, ngayon digdi sa Sorsogon City, sa sentro, igwa kita digding tulong RHUs na pwede pong pilian. Yes, opo. May tulong distrito, yung Bacon District, West District, and East District. Ayan. Depende po sa iyang pigapod na decision kung saan po ang mas arani, sa iya, convenient po para sa iya. Okay. Pwede po yan. O igwa man kita digding tulong mo niya na private hospitals, ulitin ko po, duman sa RHUs na tulo, pwede pa kadagdag po ang provincial hospital. Opo. Tapos sa Sorsogon City pa lang yan. Maliban duman, igwa man kita mga accredited na konsulta providers, yaw na sa po mga duman private po, yaw po ang Chacon General Hospital, GSAC. GSAC, tapos yaw po ang Chacon. Chacon and MMG. Tapos ang Metro Health on process pa po kung paano po sila ma-accredit para magkaigwa po kay apat na private hospitals digdi. Alam mo bako kamo sa Sorsogon City naka-star, duman kamo sa ibang munisipyo, ang RSU duman automatic po yan nag-apply sa muya para po maserbihan kamo. Kung igwa man duman na private hospital, dapat accredited kang PhilHealth para po mapakinabangan itong konsulta package. Ang konsulta package, ang purpose po kayang tabi, bagamat mataok kita kaya na ibang importansya o meeting o kaya discussion, ini po para day po maging malala ang sitwasyon kan sa tuya pong kapamilya. Yan na po dyan sa mga services, mailing taman po, nagiyan taman, na para day na po magbayad po duman sa konsultasyon sa ibang mga private na practitioner.
Ngunyan, sa sarong taon, covered po sila. Alam mo, January 1, 2025 hanggang December December 2031. 31. Ayan. Thank you so Yan po much, ang Sir programa. Vic. Malinaw po, mga kaagapay sa umaga. Kaya dahil ka mo magsawang mag-antabay sa samuyang programa. Tadakulon, sabi nga natin, di masawa si Sir Vic na magtao sa tuyak yung mga impormasyon. Step by step lang. And good morning sa samuyang bisita. Nahihiling ko dyan sa kaluwasan. Ang sa tuyang mahigoson na City Councilor kan West District. Si City Councilor Erwin Duana. Wait lang po, sir, ha? Okay. Ayan, and sabi nga natin, sa ngunyan, yaon ang satuyang bisita sa lamatunon, dire-diretso po kita, baka may mga gusto po kita pang ipaabot sa satuyang mga kaagapay. Dito sa ating mga viewers, wala nang katanungan. Okay na, Sir Vic, naihapot ko na ining ano ang kanilang mga... Ay, ito, palan, Sir Vic, pwede bang transferable ang PhilHealth? Halimbawa po, hindi siya beneficiaryo pero kamag-anak siya na nagkasakit. Pwede daw po ipagamit. Pwede po yan, ma'am. Kailangan siyang beneficiaryo. Anyway, Okay. dako naman kitang paagi. Halimbawa, di niya kaya magbayad. Na-discuss Yes, na oo. naman. So, Na-discuss po namin yon. point of service. Yes, Kaya, opo. Gabos na paagi, tinataw na Tao. po. Dit na lang pong inisyatibo sa parte kan sarong taong magamit sa PhilHealth. Pero sa ngunyan, Sir Vic, may mga kanti-kanti na lang kitang naririnig na mga muto-muto sa PhilHealth. Tadainganin in the aram, sabi nga natin, lalo na especially sa mga jobless, na paano sila makapagbayad sina contribution na wala pa silang trabaho. Eto nga, sabi nga natin, lahat na ibinibigay ni PhilHealth, halos sabi nga isang kamay, dalawang kamay, lahat na para kita po, na maka-avail kan sa indang benepisyo. Sakripisyo lang po, maghihingi lang po tayo ng certificate of indigency, then pupunta po tayo sa LGU para humingi ng form, then sa ID, then punta na po tayo sa office nila para makapag-avail. May mga proseso ng po yun. Okay po. Ayan, thank you so much, Sir Vic. Baka may mga sasabihin pa po kayo. Anyway, mabawi na lang kita sa mga susunod na pagkataon para mahimay ta po ang satuya pong pagpapaliwanag sa PhilHealth, because dakulan man kita mga dapat na maipaliwanag para ang paggamit kang mga miyembro kang PhilHealth tama, asin ma-empower ta sinda kang tamang informasyon para naman sa mga pagkakataon na sinda magamit, sinda madipisilan. Sa giraray po, sa ngaran kan Samuya pong head degree sa Sorsogon Service Office, si Mr. Alfredo Hobilo, asin ang Samuya pong Regional Director, si Albert Mandoriao. Nagpapasalamat po kami sa padagos po na pag-imbita kan sa indo pong programang Kaagapay sa Umaga para po may padagos ang pagpapaliwanag kang PhilHealth sa mga miyembro kang PhilHealth sa bilog na probinsya kang Sorsogon. Salamat po, Ma'am Yes, and Kapi. nakakataba ng puso naman talaga, Mr. Sir Vic, na ang Bicol TV tsaka sa Kaagapay sa Umaga, kamo, namamuan napili po nindo para maipahatod sa ato ng mga syudadanon ang siring ng mga programa kang benepisyong PhilHealth. Ayan. Okay, Thank you so salamat much, po. Sir Vic. And sa susunod, I'm pretty sure hindi ka magsasawa. Okay And po. siguro at this time, may bisita po tayo mamaya. Sabi ko sa Indo, yaon ang satuya na naman. Kaswerte ko sa adlaw na ini, duwan sa tuyang bisita. Ang PhilHealth at ang napakahigos na magbabalik na City Councilor kang West District, si Mr. Edwin Duana. Ayan. And siguro at this time, maghanap buhay po muna tayo para sa ilang sandali. Buena Manong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon. Kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Dante at Kaki. Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon.
Rosales, sarong aktor, kasurog kang kaligasan, Oragon, Bicolano. Ang boto ko, ako Bicol. Ako Bicol, 131 sa balota. Elevate your staycation as Christina's Hotel and Resort opened its newly renovated private villa designed with an emphasis on comfort and style, making it the perfect choice for family gatherings and even small celebrations. Experience paradise right at your doorstep with their luxurious tropical villas, complete with amenities, free Wi-Fi, air-conditioned rooms, private pools, jacuzzi, and a lot more. They have function rooms for any occasion such as weddings, birthdays, and even seminars. They also have open cottages for day swimming with adult and kiddie pool. For food cravings, worry no more because they have restaurant that offers a wide variety of foods. Have fun and enjoy while singing at their KTV room. Christina's Hotel and Resort is located at Barangay Ginlahon, Sorsogon City. For reservations, contact them at 0908-810-9428 or at their Facebook page, Christina's Hotel and Resort. Are you in need of compassionate and expert medical care? Look no further than GSAC General Hospital Incorporated, where your health is our priority. GSAC General Hospital Incorporated has a team of dedicated and skilled healthcare professionals committed to delivering the highest quality care to you and your loved ones. GSAC General Hospital Incorporated offers the following services: 24-hour ER services, internal medicine services, pediatric services, OB/GYN services, anesthesia services, ENT services, emergency medical services, X-ray, ECG, and laboratory services, newborn screening services, pharmacy, outpatient services, and state-of-the-art hemodialysis services. GSAC General Hospital Incorporated is also PhilHealth accredited. GSAC General Hospital Incorporated is located at Burok 5, Barangay Road, Balagor, Sorsogon City. For inquiries, you may visit their official Facebook page, GSAC General Hospital Incorporated, or call their cell phone number 0970-311-7306. GSAC General Hospital Incorporated, the healthcare you can trust. If you're looking for a place to stay, come and visit Starboard Inn. They offer a very affordable and budget-friendly rooms for your needs. They have air-conditioned and non-air-conditioned room with television and free Wi-Fi. Starboard Inn, located at the heart of Sorsogon City. So what are you waiting for? Come and visit Starboard Inn located at Alegre Street, Barangay Burabot, Sorsogon City, or visit their Facebook page or contact them at 0928-5549864. 5549864.
Magtanim ay di biro, pero di ka nag-iisa. Magtanim, magsaka, buhay aangat na. Sa Magsasaka Party List 154, panalo ka. Magsasaka Party List. 154, Magsasaka Party List. 154, Magsasaka Party List. 154. Buena Manong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon. Kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Dante at Kaki. Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. Ayan, magbabalik po ang iyong Kaagapay sa Umaga at sabi ko nga po kanina mapapanood po kita live na live sa YouTube and sa FB page ng Bicol TV. And kanina po nakaibanan po niya to si Mr. Vic Ardales, Kampilhet. Ngunya naman po, and sabi ko nga dili ko sigurado kasi tinawagan ko siya kagabi and aram ko busy siya alas 6 pa lang talagang nag-iikot. Iyuman lang sa po sana ini talaga so panlaban niya so higos. Ano po, ang saktuyang bisita, very thankful ako ngunyan, tayaon ngunyan si ang nagbabalik si City Councilor Erwin Duana. Ano po, mamaya makakaulay po niya to siya live na live. And ngayon po na adlaw na ini, magkakaigwa po ang scheduled power service interruption ang Soreco 2. Ano po, ang reason for installation of additional 1 unit 25 kVA distribution transformer. April 3, 2025 Thursday, ngunyan po yan. Duration alas 8 hanggang alas 12 noon. Affected area, Abuyog and Marinas East District, Sorsogon City. Ayan, warning, all works may be completed ahead of time. Electric power may be restored earlier scheduled. Please consider our lines always energized and keep safe. Ayan, sa mga taga Marinas East District and Abuyog, magkakaigwa po kita ki power service interruption ngunya na adlaw April 3. And sa aga igwa pa man po ang schedule ang Soreco 2 ki power service interruption, upgrading of residential transformer April 4, 2025 Friday, tomorrow po yan. Alas 8 man giraray hanggang alas 12. Ang mga affected area is ang Sitio Bagong Sirang, Barangay Macabog, West District. Saro lang po pala na barangay, ang Barangay Macabog. Ayan, sa mga taga-Barangay Macabog, mag-ipon-ipon na po kita ng kuryente kay sa aga po kamo naka-schedule. So, ngunyan po na adlaw naka-schedule ang East District, ang Abuyog, tsaka Marinas. And good morning sa mga taga-Soreco 2, kay Board of Director Angel Hanoras, good morning. Kay Sir Angel, Board of Director ng 2nd District, Angel Ayala. Yon, napapalibutan tayo ng mga Angel. And speaking Soreco 2, makamumundo, kasuhapon nagkaigwa kita ni na tawag halis sa tuya mga BFF. Sabi nga ni sa post ni Sir Bobot Bawawaw na ang nangyayari sa Soreco 2. Tasaro sa mga officer na nag-resign sa iyang posisyon sa daita pang aram na dahilan at yan maaraman tayan siguro respeto po naton. Sabi ko nga ni sa kuyang BFF, iyo yan posisyon mo ang piga-aragawan dyan sa Soreco. Ayan, ano kaya ang dahilan? May mga nag-chat sa tuya, mga kilala na natatama resign na ngunyan lang sana nagkaigwa kay Maray, dyan, na tawo na naka-ingkod ang Soreco to na okay na ningunyan ang dalagan. Nakakasad pero sa natin respetuhin natin kung ano ang sa iyang desisyon, kung ano man yan, and makamumundo man pero at yan tang aram ko habo siyang tugutan na mag-resign. Pero personal ko, marayon man sa kunta ini natawo na ini. Pero yaon sa mga pagtrabaho baga may mga dibil-dibil. Aram ko may mga dakulon na nag-aaragaw, nagmamauot kaya kung minsan di bali makasagasa basta makuha ang posisyon na yan. Oh my God, good morning kay Bawawaw Bobot Harabe Bobot Laguna, kumusta na amigo bagaro daika na nagpapahiling sa muya, ingat pirmi Sir Bobot. Ayan, dumako na po tayo sa satuyang bisita. Ang sabi ko kanina, ang nagbabalik
an mahiguson. Sabi dako lang mga nagchat-chat sa to na namimiss daw nindaan sa ang programa kaining na nawalat. Ayan, good morning Sir Erwin. Sabi natin aplikante, habo naton pagsabihin sin aspirant aplikante ulit. Dati po siyang city councilor kang West District. Naaramtaman po na matian tan sa iyang mga programa, ang sa iyang mga ordinansa na pigahanap po. Ayan, good morning sir. And sabi ko nga ni na super busy ni aram ko may alas 6 ka. Apo na schedule sa West District pero pinaunlakan mo man giraray kami nakahabol. Maraming salamat Sir Erwin and good morning and welcome sa Kagapay sa Umaga. Good morning po sa mga naghihinanyog ang programang ini sa Kagapay ng Umaga. Sa Gabos, maray na adlaw po sa Indogabos. Kumusta kagawad ang paglakaw-lakaw? Saan yan? Medyo okay man. And ang kandidatura ta, sabi nga ni, lain ta pag na kandidatura, ang pagiging aplikante ta saan yan, medyo okay man. Dahil sa namamatian ko man sa kadamuan, ang pagtanggap pag naduman ako sa kada barangay. Yes. And syempre, ipaaram tano po sa mga day nakakakilala. Former city councilor po ito ng East District. Sabi ko po kanina, magbabalik. Oo, ayan. Sir, hapot, ko lang po, kasi gustong-gusto ko talaga ihapot sa imo. Talagang spursigido na makabalik ka. And dili lang ako dakol man ang nagpapaabot sa atin, dakol man nakakaulay ta sa West District na gustong-gusto ka na maibalik. Oo. Una, mas nawara kita sa pwesto, lain ito nahali na koneksyon sa tao. Minsan, yes. tao anakada, nagkakaigwa kami ni Huron-Huron, tarambayan. Usap-usapan lang na parte sa kada sektor kung sino na miyembro sa sektor anakada, napapagururuna namo ng problema nila. Unang-unang nga nini na mga parasira, para may mga problema sinda na mga ilalatag sa akon. So sabi ko, siguro kung pag-abot, saan maabot na eleksyon, pwede man siguro gihapon ako dumalagan, pero nasa sa indo kung tatabangan ako gihapon nilo. Ayan nadagaw po nasa sa indo po, mga taga West District, ang sa inyang kusog. Kamu ang kusog niya at natatayaon siya na minadalagan man giraray sa pagiging city councilor. Lalo na sa sektor kang dakol halos dakol ang naghahapot sa tuya sa sektor kang mga mangingisda. Ano ba talagang hinahanap-hanap nila nang ngunya na daininda ang sa indang mga kahaputan na ikamalang daasa na ang nakakibo kang yaong ka na nakatukaw sa pwesto? Opo. Ang una ninda talaga na hinahanap, lalo sa parasira, ito na hanggang niya dili nahatagan nin atensyon an parte sa boundary. Sa imo po yon dati? Actually, pasado ang resolution sa na butangan nin heavy duty buya, boundary sa Sorsogon City, Kasiguran, Huban. Napasartabi na kaso nga nila, ingwaran po sa kakulangan sa pondo na hanggang yan dili nabubutangan. Kaya medyo kadako sa napekto sa di sa parasira naton. Ang panduwa tabi sa di, hinanap ninda niyan, although na kadamuan san parasira san time na ito, dili ninda aram na nalibre sinda for 3 years san renewal and restore san mga bangka ninda makina na ihabol ko po tabi sa ton ordinansa na marathon ko nga ni sa to before an election. So na implementar. An hagad ko nga ni an laban ko nga ni kunta sa to sa ordinansa na ini na lifetime kung pwede makansila wala na babayadan ang parasira naton kundi may nagtawad sa kaurupod ko na kagawad na testingon for 3 years. Sabi ko, sige, dahil nag-expect ako na makabalik ako. Matatabangan gyapon sa tao. Sabi ko, pag expired sa din na 25 January, isulong ko na lang ulit. Para sabi ko, dire-diretso na wala sindanin babayadan kasi makaluluyan para sira So, sa niyan, nag-expire dito tabi na January. Niyan na 25. January 2025. Nagbarayad na tabi sinda. So, dito sang kadamuan na arama na si Kagawaduan na palang sa dian may akda na ordinansa na ni. So nagharapot sinda nanon tabi ngaya kay san una wara kami bayad. Niyan nga nagbabayad na kami. Sabi ko actually na-aprobaran sana sa pagsulong ko 3 years lang. Niyan sabi ko may kagawad baga kita niyan na pwede man kunta idiretso ina nano kay dili na himo. Sabi ko puta daw tabi nindo. Kasi sabi ko kung tatabangan ako nindo niyan sa di na pag-apply ko sa posisyon na ini gihapon pinakauna ko tabi nagigibon an maisulong gihapon ini na ordinansa na malibre gihapon kamo san bayad
san renewal nan mga restros ang gamit nindo. Okay. Damo-damo tabi sa indan lain nakalawod for dahil na dili na karon yung ani. Kasi kung madakop sinda, Yes. Saro na problema. embargado ang gamit ninda. Mahigpiton. Kung mahigpiton ang sentro naton, mahigpiton din sa dagat. Sa dagat. Opo. Oh my God. Amoy ng problema niya sa parasira. Apisar na kulang ng produkto, sobraan... Higpit. Oh, dahil nga may violation ng manuals. Pero lain naman talaga kakayanon. Ang malibre mo ang parasira sinsaday na bagay sa kada babayadan. Kasaday sa ato na parte pero kadako na bagay Para sa inda. Yes, opo. Amoy na namamati ko sa inda ha. Mismo personal na sasabi ninda pag nakadto ako. Ayan. So sana magtarabangan para maibalik tagihapon na maipadagos ilaban tagihapon Yes. ang sektor niyo. Ayan. Saro yan sa mga hapot, andyan, ang gustong-gusto kang mga, sa sektor kang mga parasira na maibalik ka, dahil lang nga di dyan. And sana, if ever, na manalo ka in God's will, na sabi mo nga, dire-diretsyon, kung ano itong napunan mo, na saro sa mga problema ka na mangingisda, ipapadagos mo, isusulong mo ulit, sir. And halimbawa po, sabi ko kanina, kung in God's will na ikaw ulit, mailuklok, ano pang mga programa na itatao mo, lalo na ngunya na I'm pretty sure ang daming pumupunta sa iyo na nag-aagrangay na ikaw daw ang pwedeng makapag-sulong ng mga hinaing nila. Amoy na sabi ko nga ni, priority pinaka-primerong trabaho na hihimuon ta maisulong gihapon ang ordinansa na isuspend gihapon ang pagbayad sa parasira na malibre. Ma-implementar man sa dili basta himong ko. Trabaho kaya na sang kagawad. Amo, parte kaya sang deliberation, lain da kaupod ang executive, ang mayor. So, kung Legislative. sa mga kagawad tabi na, bago mag-implementaran, kung ano man ang inimplementar sa mayor, inaprobaran na sang kagawad. So, amoy na, priority tabi niya nato na parasira. Panduan sa parauma na nagkakaigwa talaga sinda sa nuna pa man pero may problema ni daan patubig. Sa nuna may mga nagahirimo kita na nadagdagan nato ng patubig. Kaya lang sa niyan dili natatagan talaga ni atensyon. Lalo na kung ito na minsan may mga kalamidad. Yes. Na biglaan na roroba ito na kanal ninda. Lain to, ang restoration sa to dapat dapat mahihiyatag na aksyon. So wara man ini ba lain kuman nga niin nababanggit ko lang ini ha pero yadaan udok sa boat ko sa pagtabang sa inda automatic na saklulo kita sana Yeah, na masugpon tulos ang kanal ninda dahil grabe ang apekto na niyan kung tsumambagi hapon ako niyan mismo sabi ko nga ni ipapangako ko tabi ni na ini na 7 kilometers na kanal main kanal sa irrigation from dam sa Kawayan hanggang Himaluto. Impapangako ko na kung dili man matagan atensyon sa lokal na gobyerno kan syudad shoulderon ko tabi ni na ako ang ma-maintainer sa water tender sa dina dili na tabi mag-araway ang mga parauma na anytime pag magamit sinda igwa lain na mag-iirisipan mag-aaraway san tubig dida sa West District. Ayon kagayon san sa imo na programa ngunya na kung sain iyo talaga ang main problem from kang West District. Mahapot ko lang tabi sabi kagawad, kang dati kang nakatukaw, ano po ang kapot mo na komitiba kang nakaagi na naiyaong ka? Ang komitiba ko talaga chairman ako sa Infra, chairman committee ako sa Agriculture. Ayan. So, bali, nadangog po nato, kagayon-gayon, lalo na sa sektor kang mga parasira sen parauma. Yaon po si Kagawad Erwin Duana na maibabalik, sabi natin, kung gugustuhin ng Panginoon na aramtaman na siya lang, madudulukan kang mga kasaradayan. And dumako tayo doon, sir, sa mga nagbabiral. Ako rin, na-witness ko rin, nabasa ko rin yon sa Facebook, nasa wrong tricycle driver, ang mga nagkukuha kang mga tarpaulin mo. Maski ako nalungkot dahil napakamahal ng tarpaulin na alam namin, nag-iisa ka lang, na sabi nga naton, why? Ikaw lang ang ang tinatanggal. And pagkakalam ko, sorry, correct me if I'm wrong, na kung ang COMELEC po, kasi na-guest din natin dito si Attorney, good morning kay City Officer COMELEC, Attorney Herrera, Carla Herrera, na pag sila po ang may backlash, Operation Backlash, nag-aabiso po sinda. One day o 1 week before na mag-backlash. Tsaka ang dami lang kasama PNP, SK3, and
actually, lalo na yung programa po kan sa tuyang mahal na gobernador, ang 7K program niya na kalinigan, lalong ang kalinisan na warrior. Nasaro yan sa mga siguro na ano ba yun, na miniting niya na gusto niya, Sir Erwin, na makasama yung Kalinigan Warriors para tumulong dito sa pag ng mga tarpaulin. And nakakasad naman, sabi nga naton, sino ini na nakalagay doon sa na andun talaga na picturean yung plate number. Sana good morning kay Sir Ani Enchinges, matawan naton kay kay time kung sino man po yun, na bakit sa'yo lang na tarpaulin ang pinagtatanggal. Oo, nakakasad naman. Mahal-mahal naman ang tarpaulin. Wag naman. Opo. Actually sabi ko nga ako, nag-start kami mag-postering 28 talaga, March 28. Nagsunod tabi ako saan kunano pa man ang ini-implementar saan COMELEC. Opo. Inangani na mga tarpaulin na lain pa man file, lain pa naka-file. Then after filing, diretsoan mga padukot ninda, may mga number na. Kung totooson baga Apo. Among gusto sabihin sana, kampanya na. So ako talaga nagsunod, dili ako nagpadukot. Wow. Nagpadukot ako March 28 kasi sabi ko nga independent ako, base initan ako, aram tamang bagang pwede mangyari. March 28, 29, 30, 31, monitor namon ang tarpaulin na nadudukutan namon. Ang papamonitor ko sa tawo ko, medyo may mga nawawara. Kada adlaw nawawara. Sa pitsa 1, sa dinya na Abril, nag-upod ako. Nag-upod talaga ako. Diretso man nag-diot na house to house. Pag-abot sa barayong, ito pa lang na nagpo-poster na tawo ko, natatanaw na ko dito ninda, sa likod ninda na may dinukot, sinda na intanggal, parating ko na lata. Tapos may nakita daw sinda sa saro na kahoy na lain nila aram kung kanino ito poster na tinanggal ang sa baba na parte, pero ang sa taas na linyada sa partido dili tinanggal. Impaparatanaw sinda ninda habang nagdidiretso sinda pahimaluto, insusunudan sinda sa dinaba na tricycle. Nagkataon lang na nauri kami kay dahil nagbalay-balay nga niya ako sa barayong. Pag abot ko sa himaluto, primerong grupo dito, teripon-tipon, nakiabrasa ako. Ang sumatulo sa akon is amoy ni na para taranggal ngayaan an tarpaulin mo sa tunan na ka-tricycle. Sa imo lang. Oh my gosh. Dili gito masyado pinansin. Sabi ko, kay nano daw ang problema. Basta ngayon para taranggal niyan nga niya kinumpronta nga niya sa tuna saro na tawo alay ko aram kung sino. Tsaka hindi niya alam na bibidyohan pala siya, na pipicturean siya. Oo, di Kaya kumalat. Pag-abot ko sa unahan, may nagtawag yapon sa akon na ang tarpaulin mo nga para tanggal nga sa tunan na ka-tricycle. Sabi ko, nano talagang issue, nano ang problema. Tiniripunan nga ito didi. Tiniripunan na nagtatanggal nga question mo nga niya na nanong nga kay tatanggal mo kanduwa na ina na ibadili. Okay. Nagsabi siya nin team daw sa Kalinigan program. Unang-una ha, magayuno ng programa ina na team na Kalinigan Yes, Warriors. oo po. Oh, yes. Ako saro man ako. Yes, saro man ako sa saludo. Na nato ng Kalinigan. Kundi yadi na. Yada na ginamit niya ang Kalinigan program. Unang-una man lang sa to. Nano kay sabi ko pampasada ngayon na tricycle ang gamit. Ang gamit. Tsaka kailan nangyari to, Kagawad? I'm sorry. Pitsa uno. Holiday. Holiday. Okay. Niyan, sabi ko nga kung authorized man sinda sa Kalinigan sinda, hinagadan daw nila may ID. Dili man nakasaklayan na ID, dili man naka-uniform. Nanano kay nakabunit nakakalo, nanano kay nagsusulo. Dapat, Kahigo sa authorized, sang COMELEC. Authorized. Bakit nag-iisa siya? Nag-iisa ka. Holiday. Holiday. Ang gamit mo, ang pampasada mo na tricycle, nakabunit ka. Yes, Pwede ba yun? oo. Dili nakasaklayan. Wag mo namang sirain ang programa ni Sampadaba naton na governor, kay Buboy. Oo. Mga manager. Yes, oo. Yan, And pag yan nalaman I'm pretty sure pag kasi ayaw ng sa tuyang mahal na gobernador ginagamit ang sa iyang pangaran taaram taman po kung ano kadisiplina ang sa tuyang ama kang probinsya ng Sorsogon. Opo. Kaya nga kaya ito na gabi na ito na pag-uli ko, grabe ang epekto sa to sa akong line ako na mamaudong. Mura man daw sa imo ito urit. Personal. Dili ko kilala. Dapat nakuha natin sa ang plate ang number kang Pag sa opisina, may nag-send na. Bad Ito ikaw pala, kuya, bad ka.
napicturean nito sa saro nakagawad sa Tagay Maluto sa Okay. likod. Kaya Mhm. nakuhaan city plate niya. City plate. Sinend sa amon, sinend man sa tawo ko sa akon, pinost ko ito na gabi. Okay. Pero ang napos ko, wala ko maraot na posana. Abi ko nga ni, hapot ko lang sa taong bayan, ipaparam ko lang sa Indo, kamon maghusga. Opo. Kung tamaan hinimo sa di o mali. Mhm. Di, amo man lang. Niyan, kahapon, may nabalitaan ako na medyo nahahadlok daw magluwas kay may mga banta. Wala ko banta. Amo, wala ko banta. May nabalitaan ako na sabi daw sa taga-Comelec, I don't know kung totoo, authorized daw talaga nila, legit na Ah. operation. Di, unang-una, Bakit nag-iisa? nagsusulo ka. Layo mo Tsaka sa iba play na yung dito. gamit, ibang Oo. gamit na sasakyan. Then may nag-chat nga Napakalaking sa akon katanungan na ng mga taong bayan. taga-Kalinigan program warriors din Opo, siya. opo. Lain nga irog sa na tito nga yaan operation namon. Dapat may Yes, naka-uniform, opo. naka-ID. Then Yung sasakyan na Sasakyan, yun, na opo, service. na may 7K program Yun, ni ang may hinahanap ni- governor. Opo. so, niyan sana, ano ko lang, kung talagang legit, authorized ang Comelec, lalo kay wara ka upon. Delikado ka, madidiskuto Tsaka ka. wag niyang gagamitin yung 7K program ni governor Amo po, tiniripunan daw talaga kuno dito, tinaramoyaw, may sarungani kuno dito na malabo yung pahali sa kabasan, na medyo arohado ada, anay kung dili kuno nagdulag ini, basi na, kahit aram ko na ano mangyari. Yes. Ang operation kaya na irog sana, dili ka dapat magsulo. Kung pwede, dapat may naka-uniforme. Para legal na maano ang tabo. Kasi ang pagkakalam ko din ang Comelec kasama nila, invite nila yung PNP, man ang aram ko po. SK3, Oo, amo man tsaka kung kung halimbawa pupunta sila sa lugar ng barangay, nagpapaalam sila sa kapitan. Opo. Kaya nga sabi ko nga ni kahapon. Pero ang lakas yung ng loob interview niya, sa akin nag-iisa ni siya. Sao, may notification, ang Comelec, Yes. irog sa dinapit May na ini, abiso, yes. operation baklas kami. Tsaka nagpo-post sila sa FB sa sa page nila a day ng mga 1 week or 2 weeks talagang nakapost na yan. Nananino yaman sa tausan dito sa Imaluto. Nano kay an sa partido nadadamaya, amo lang yan sinabi sa akon, partido. Yung gagamit ko din. Nano kay an sa partido na mga kandidato na kagawa, dili nimo yung tatanggal. Di biniredyohan ito nila, may nagbiredyo na yato sa mga kahoy, insiren sa amon. Kaya lang dili ko inipinos. Kaya lang Opo. sabi ko nga Kasi wala naman, I'm pretty sure walang alam yung mga mabait din nating mga city councilor. Kung sabi ko, kung kay Puan sang Comelec, ihatag ko yun. Kung kay Puan Inda Testigos, may video, ihatag ko niya sa Inda. Kung talagang bawal sa mga puno, bawal daw sa puno. Nano kay ito na mga may linakitan siya na nakita siya sa tawo ko, nan may ebidensya na may bala pa na nabilin, ang taas na parte, sa partido ito na kagawad, Hindi tinanggal. Hindi tinanggal. Nan intutuyo talaga niya from Barayong to Himaluto, insusundan talaga niyan. Habang kamo nagbubutang sa sa nagpo-postering, pag ahali nindo titatanggal man. Kaya kikita siya sa likod sa Ay, bad ikaw, tawo ko. kuya. Isusudip siya na itatanggal. Kaya nagdiretso na sinda siya Himaluto. Lain na nagkontrol na sinda padukot. Hanggang Himaluto, insunod sinda. Dito na ninda sinabi na inangayaho, amo nga inan ang nagtatanggal sa tarpaulin namon. Tiniripunan siya. So, nakita ang pamumukaan yung Hindi siya makilala kasi nga ni Nakabonet. nakakalo. Saro yan. Gusto sabi yun, legal. Ano kayo nagtatago? May ganon! Ano nagtatago? Kaya, may nag-text sa akin, may may nag-chat, sinend dito na niya, kung sino ito na tao na ito, nakuha namon. And pwede naman malaman sa city, ang city franchise plate, po. franchise, Oo. kung kaninong Actually, pag-aari nakuha na yun. kahapon. Okay. May Para mga- matrace kung sino yun. May nagtabang man na makuha. Ako wala man ako intensyon na, ang hapot ko lang sa iya, nano kay impe-personal mo ako. Unang-una independent ako, mahalo nun ang tarpaulin. Oh, yes, opo, napakamahal ang tarpaulin, pinaghinguhaan man sin sarong pobre nga sarubay duwala. sarubay na paraan para lain ako lumaog. Ina na isasabi san may mga huring-huring kaya na iningiya sa duwana sa sakito nini. Taaso na ngayon sa 10% makakuha ni. At sabi ko maski diyot na tao may naniniwala. Maniniwala Lain man pa. ako pakaipiton. Kung lain man iniaram sa mga manager, lain man sana pagimon. Kung may kandidato ka nga ni sabi ko, na kung medyo nadidihado sa saro na barangay, trabahoon mo. Kung paano mo mainkaminar makumbinsi ang tao dito, dili kay pagpanumungan mo ini na saro na medyo, dili ni aram, kapamilyahan ko, suportadores ko, Himaluto ang kadamo. Mayag nga ni, kailain siya na Nakaabot. nakadulag, nakahalito My God. siya, kay kung dili nakaibitar, ambot baga ha, Anong ginagawa mo, kuya? sulo-sulo ka, nakabunit ka, nakakalo. Ay, nagsisuicide si kuya. Oo, akala niya, kabos dito, nasa administrasyon ang suporta.
sa linyada, san mga sa kagawad. Dili, Kasi naman minsan naman kagawad hindi ang iba dili aram san mga mga kandidato ang ginigibo san mga mga leader ninda kung sala o amo. Oh. Kahapon pa, yadi pa, may nakaabot sa ako na, ikaw nga ni kuno, ikaw man sa kahoy. Sabi ko, malay ko kung ito natarpulin ko na binutang sa may kudal or nasan para padukot ko, kay dili ko manaram, basta ang instruction ko, dili magbutang sa kahoy. Malay ko, sabi ko, kung tinanggal ito, Binutang. pinadakot nila sa kahoy, pinicturan. Kanya-kanya nga yan Madali yun ang senaryo maghimo. No, yes. Pero ito opo. kahapon, ang malinawon na may nag-video, may nag-picture na inlilipasan niya sa partido. Yun ang pinakamali. Lain niya yung lalakit, kadarag ko, nasa kahoy. Nakakalungkot naman. Oo, yun ang problema. Kung kaipuan pa ba ng testigos, pakaradyon ko pa ito na tao, may video, may picture, dili mo mabubuhaan ng video. Yes, oo. Linikayan mo, may ebidensya ka pag lakit mo sa saro na tarpaulin sa baba, nabili ng bala. Kanin ito tarpaulin na tinanggal mo. Personal na nangyayari. Kaya sabi ko nga medyo na makulugon sa partisan independent. Magupatot tabi na Kaya sabi ko Nagsusolo na nga ni. bahala ang tao. Namamatiyan na daninda niya na may agrangay ang tao talaga na yadi ang tulak sa akon na nagbalik ang tiwala. Siguro kung magubat sa buot ninda kay kung may maaapektuhan na na linyada. Na lain na masusulid. Natutulala ako sa iyo. Natutulala ako sa iyo kababati sa iyo kagawad. Ngayon lang ko nakaranas sa sa kawawa man ang mahal-mahal ng tarpaulin. Oo. Anay actually damo nan sa ako sa simento na nagdunar sa ako Natulala ako kay kagawad bagan sobrang naluoy ako na nagsusulo na lang. Sulo kami. Bihira ako makalibot. Yada na sa indangan ni Tiro. Kung sabi yung taman may manuka sa partido. Yada na sa indon ni Tiro. Yada na. Malakat na lang kamo, makumbinsi na lang kamo sa tao. Ako mahanap ako nin gasolina, pangpakaon, pangkunano. Diyos ko, Yada Lord. mo Tiro. Sabi ko nga ni anay dinunaran pa ang tarpaulin. Tatanggalon pa. Buti na lang may mga friend na nagdo-donate. Oo, may nag-comment nga may nag-chat sa ako na base nga kay maaranihan nga tabi nga sir. Base Kay puhan, buladan. May sako. Ano mo lang na sako? Or ano? Hindi nga ni magagamit sa buladan kay saradayan. Sa dadayan. Ang tawag yun? Trapal. Sa yung tarpaulin ko. Ang pinakadako ko lang 2x3. Oo, pangay pala summer, burulada na. Ang pinakadako ko lang 2x3. Ang sabi ko sa partido, kadarag ko. Ambot sabi ko nga ni kung alad pa na sang kumilik. Kung tugod. Pero wala na ako dalabot. Amo dapat kung tayo doon tama buladan. Nadarag ko, nabagang kadarag ko plywood. Opo. Amo kung tayo ito. Lain kung tayo ito na tarpaulin ko kay kasaraday. And ako nga dahil sa sa nakita ko na viral sa Facebook mismo ako naghanap na sa page ng COMELEC para sa mga designated common poster area kung saan talaga kaya sabi ko para may ko rin dito para aram sang gabos na mga tumatakbong kandidato sa mga gabos na lalo na sa mga leaders na mga inuutusan ng mga politiko na alam nila kung saan dapat ang mga designated area, common designated area ng mga tarpaulin, kadamihan besides barangay hall. Opo. Actually nga ni Ina, sa damo baga na naghahagad din tarpaulin. Sabi Yes, ko nga oo. salamat nung kay damo naghahagad sa tarpaulin ko, naruruyag man na san kalbo. Yan, nakita kung binutang sa kaumahan, sa printiras ang kudal. Hindi naman sa tuaram. Kudal, sambalay ninda. Pwede yun. Oo. Oo. Dito nagtatanggal siya eh. Basta private na nagpaalam ka, tapos yung may-ari ginusto dahil idol ka rin, hindi pwede. Ano yun? Nasunod ako permi. Basta ang instruction ko, wag lang sa puno. wag Number sa puno, one. sa mga bawal wag. Lain ko lang aram kung iba natawa nagbutang, kung sabi ko nga ni baka binutang. Nan sabi ko nga ni, permi ako masunod. And siguro may instruction ka naman sa mga boys mo, sa mga mo. Kasi aram ko na din perang busy sa kita Oh, yes, oo. Yan, sabi ko lang, kung talagang ma-implementar sambawal, ubusol, talagang kung bawal, tanggalon mo lahat yan. Lain kung bawalan mo na aw pagligadan mo. Lilikayan mo. Sabi ko nga ni, parang iba ang tinititigan sa tinitingan. Ayan. Ilog sana. Sa tama lang. Kaya sabi ko ako pero may maribok, wala ko intensyon, narauton siya. Talagang naipos ko ito, kay sinin sa akon, ang video, ang picture sa tricycle niya, dahil sa urit ko eh. Yes, opo. Nawara ako na pwede man palang ito makuha sa franchise. Na ko na, taong bayanan maghusga. Kung tama nini mo. Wala ako nin kung ano pa man, na intensyon, wala.
Nang sana, wag na pamarisan. Kung Kasi, maki-istorya siya, wala man sa akong problema. Lain lang ako pagbaliktad na taong bayang gihapon na ipaparam ko ha. Kung in kaso man kung ano maging senaryo na ako pan maging maraot, bahalang taong bayang gihapon. Kung sala ba ninimo ko, nangyari? saan po ikaw naging sala sa parte? malay mo kung kailangan na daw ito nakaluwas niyan, may nararamdaman ko na nahahadlok. Kuya, gagawa ng ano, tapos ikaw matatakot. Or ako intensyon ha, na uri, Di pa manindo po, kagawad na ano kung sino siya. dili ko talaga aram santay na ito, dili ko kilala. Dili ko kilala. Na-trace na mo. Yung ano lang, nang nakuha lang nyo, yung city plate Pinasa niya. nga ni isang saro na kagawad sa Himaluto. Okay. Forwarded dito. Na Nasaro sa nagmamakulog man sa imo, finorward ang ginimo. pinuritan talaga siya dito. Opo, Pinuritan. ayan. Mismo question ito na na tao na ito. Nano kay sulo ka, nakabunit ka, duwa na lang ang itatanggal mo. Medyo baga may milagro. Yes. May milagro. Holiday pa naman. Kung saro man siya na kang kahigos. Kay April 1 na is Kasi nga, holiday. ito double pay. 3 pa ito. Saludo ako sa kahigosan. Hindi, ano ko lang. Lain ako nagko-komentar. Kung baga talaga may ordinansa ang probinsya na pag-abot sa kalinigang program, intero, authorizing na mag- Ay ako mismo sa akon lang hindi alam yan, walang alam dyan si Governor. Oo. Maski ako na, ano ko din, nagagamit nga. Oo nga. I-share ko gyapon na nanuan surumaton sa niba dito na tao kahapon. Nagiging pudiroso ang mga, sabi ko nga ni, nadadamay. Nakadamay ka mo eh. Ang pag-implementar, tamaon. Dili kay porkit tawo ka ni ano magiging... Oo. Sabi ko nga, minsan nakasabi, I'm sorry. Ka, dili. Yes, minsan ako rin nakakapagsabi, I'm sorry, na ang nagraraot mismo sa mga mayad na politiko, ang mga leader. Kaya nga ni, sa baba sabi Sa oo, na nakatungtong lang sa karabaw. Baga na ano, buti na lang tayo, na ano tayo ng mga amo natin noon, ano? Kaya pasalamat ako. Pasalamat ako sa naniwala kahapon. Nang pera sad to, pinara pa sa unahan, pinara ang driver sa van ko, sa saro na tricycle na, pero aram na nila na susudip na sa likod na, ina ngayon na tricycle ho, na magyamo ngayon na nagpapartanggal ngayon ang tarpaulin niyo, sinabihan pa driver ko, pero insusudip na ito sa tawo ko, sa likod sa van, tanaw, nahadlok lang sindamag, pundo na tukaron nila. Nahadlok lang. Kailangan man taga dito bagaan mga tao. Yes, opo. Baka kung taga dito ito, nag-ibitar. Nahadlok siya. Kaya dagdiretso na lang pa Himaluto. Ang problema, linanat pa niya. Isusundan pa talaga niya. Malakas ang loob. May sa likod. I'm Sabi ko sorry. parang nakalaog siya sa bitag. Na hindi niya alam. Yung barangay Himaluto, mga kapinsanan, Mga barya pamilya, suportadores na naniniwala. Ay, dito na siya Umpisa na ito ng ng politika. Sana- Ingat na lang lagi pa, Salamat tunod kaya sa masunod po ang programa ni Mr. Sao. Hindi lang ito ang and thank you so much. And message niyo po, kagawad. Salamat unong tabi ha sa gabos na taga-West na naniniwala, inpadagos sa maniniwala. Kung ano man po tabi ito ng mga isyu niyan na sang kada sektor, kung ako po ang tabangan nindo na makalaw gihapon, uunahan ko po tabi na parte lang po sa trabaho sang kagawad na idara sa plenaryo bawat isyu san bawat sektor. Asahan po tabi nindo pag makabalik ako, kamo pong priority. Salamat unong po. Ayan, thank you so much po City Councilor Erwin Duana ng West District. Nakakalungkot naman. Sana wag niya na lang pamarisan si Kuya. Sobrang higos. Oo. And ang susunod po na programa nito ay si Mr. Saur Amistoso sa Ora mismo. Nakikita ko na. Good morning, Sir Sau. And thank you so much, Sir. Ito po ang inyong lingkod, Kaki Mansera. Orgulyo ko po ang makapaglingkod sa Indo. Kinauntan. Buena Manong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon. Kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Dante at Kaki. Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon.